Dominant Protector. Credit to the author. 6,341-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Iniisip niya lang na baka may mga bulag na tanggang magkukusa na agawin ang mga gamit niya, pero hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang mga ito. Masyadong bulag ang 5 lalaking ito, di ba? Sa katunayan, hindi sila masisisi dito. Kapag itinatago ni Terence ang kanyang aura, kahit ang mga cultivator na nagbubuka ng bundok o naghahati ng lupa ay hindi makikita ang kanyang antas ng lakas, lalo na ang mga cultivator na profound. Kahit na maintindihan niya ito, malilinlang pa rin siya sa huli at magdurusa sa maraming malas. Nasa tugatog na siya ng yugto ng profound at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa yugto ng pagbukas ng lupa. Maaaring hindi siya kakaiba, ngunit isa siyang napakabihirang at abnormal na figure. Nako, ang tapang-tapang mo naman at ang init ng ulo mo. Kung hindi kita tuturuan, hindi mo malalaman kung bakit ang pula ng mga bulaklak, di ba? Nagbago ang mukha ng lalaki habang iginagalaw niya ang braso niya, sinusubukang kontrolin si Terence. Gusto nilang gumawa ng hakbang laban kay Terence dahil siya ang unang nakakumpleto ng kanyang misyon at nakabalik. Isa pa, ang kanyang hitsura ay hindi gaanong kilala sa silangang kontinente, at walang sino man ang magbibigay pansin sa kanya maliban sa mga nakakakilala sa kanya. Kaya inakala ng 5 lalaki na si Terence ay walang anumang pinagmulan at ang kanyang lakas ay hindi alam. Kahit papaano, hindi magiging problema ang pagsubok sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang pagsubok na ito ay haantong sa isang problema? Hindi man lang nakita ng lalaking umatake kay Terence kung paano ito nagawa ni Terence nang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang tiyan at siya ay nalipad. Nagulat ang 4 na iba pa, akala nila ay nabangga sila sa isang pader na bakal nang hindi sinasadyang lumipad palabas ang kanilang mga katawan. Hindi pinapabore ni Terence ang isa o ang isa pa, dahil isa silang koponan, dapat nilang pagdaanan ang hirap at ginhawa ng magkasama. Sisipain niya ang bawat isa sa kanila. Kung gusto mo akong pagnakawan, dapat mo man lang pagbutihin ang iyong kakayahan sa pagnanakaw, hindi ba? Tumawa si Terence, umiling, at umalis sa lambak. Wala siyang intensyong patayin sila, gusto lang niya silang bigyan ng magaan na parusa at pahirapan ng kaunti. Ang pagsubok na ito ay para makipagkompetensya sa isa't isa, at si Terence ay hindi isang taong uhaw sa dugo. Ayaw niyang pumatay ng mga taong walang kwentang tao. Tumama silang 5 sa mga bato at pader ng pasukan ng lambak. Ang sakit sa kanilang mga tiyan ay parang nagliliyab na apoy, at ang mga buto sa kanilang katawan ay tila naghihiwa-hiwalay dahil sa pagbangga. Gayunpaman, malinaw sa kanilang mga puso na nagawa nilang mapanatili ang kanilang buhay. Talagang nagpakita ng awa ang kabilang panig. Bagamat mukhang medyo kawawa sila, hindi naman sila malubhang nasugatan. Maaari silang gumaling pagkatapos magpahinga ng kaunti at kumain ng gamot. Sadyang nawala lang ang kanilang kakayahang lumaban sa loob ng napakaikling panahon. Bilisan mo. Gumaling ka. Ang mga sugat mo. Huwag mong hayaang samantalahin ni Newman ang pagkakataon. Ang pinakamalakas ay may lamig na pawis sa noo. Kumuha siya ng isang tableta at inihagis ito sa kanyang bibig. Kasabay nito, nagutos siya sa kanyang mga kasama sa mahinang boses. Pinakawalan ni Terence ang 5, ngunit nasa kalagitnaan sila ng isang pagsubok. Nangahas lamang silang magnakaw ng mga tao dahil sa lakas ng kanilang koponan. Nakita rin iyon ng iba. Ngunit ngayong pansamantalang nawala na ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, para hindi sila manakawan ng 5 pagkatapos nilang makabawi, mahirap garantyahan na walang sinuman ang mangisda sa magulong tubig. Hindi pa kasama rito na 60 lamang sa 100 katao ang makakalampas. Kung 5 malalakas na kalaban ang matatalo ng sabay-sabay, magiging kapaki-pakinabang ito sa sinumang kalahok. Natural na naunawaan ng iba sa kanila ang mahalagang punto, kaya lahat sila ay uminom ng mga gamot at nagsimulang makipagkarera sa oras upang gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Pinatunayan ng mga katotohanan na ang mga makakasali sa pagtatasa ay hindi madaling pakitunguhan. Kakalunok lang nilang 5 ng mga gamot at halos hindi na makaupo nang nakakross ang mga paa ng may 2 figure na lumipad na parang mga multo. Huwang! Wala kaming sama ng loob. At wala kaming gagawin sa iyo. Ikaw.
Sinubukan ng pinakamalakas sa lima na tumayo at lumaban, ngunit ang kanyang dibdib ay tinusok ng isang maliwanag na liwanag ng espada. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nang inag ang mahabang espada ng lalaki, at ang kanyang tunay na chi ay biglang sumabog, na nagpakawala ng bigat sa kanyang dibdib. Limitado lang ang kota, sino ang nag-utos sa iyo na maging makapangyarihan sa bilang? Ngumisi ang lalaki, at ang espadang hawak niya ay kumislap, agad na tinarak ang leeg ng dalawa pa. Ang isa pang taong sumugod ay inalagaan din ang dalawang tao at maingat na tiningnan ng taong may mahabang espada. Kapatid na Chen, pare-pareho lang ang iniisip ng mga mahuhusay na tao. Kung makapasok sa kota ang 5 taong ito, magiging malalakas silang kalaban sa ikalawang round. Ngayong wala na sila, hindi na natin kailangang magpatuloy sa laban. Tutal, may 60 pwesto pa naman sa unang round. Bakit hindi na lang tayong dalawa magsanib puwersa at magkasamang pumunta sa Mystic Division C? Itinabi ng lalaking may espada ang kanyang espada at nakangiting iminungkahi. Halata na magkakilala na ang dalawa noon. Pareho silang nasa tugatog ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Kung magsasanib puwersa sila, makakamit nga nila ang isang epekto na higit pa sa isa at isa. Inikot ng kalaban ang kanyang mga mata at agad na iniunat ang kanyang kamay ng nakangiti, mabuti iyan. Ang lakas ni Brother Huang ay pambihira. Kung magtutulungan tayo, hindi magiging mahirap na makapasa sa ikalawang round ng pagsusulit. Pagkatapos ng simpleng high five, isang pansamantalang alyansa ang nabuo. Biglang hininaan ng lalaking may espada ang kanyang boses at sinabing, "Kapatid na Chen, sa tingin mo ba dapat tayong maghanap ng mas maraming tao para bumuo ng alyansa, at pagkatapos ay direktang bawasan ang bilang ng mga taong makakapasa sa unang round sa 40? Kinailangan niya munang paalisin silang 5 para maalis ang mga potensyal na malalakas na kalaban, pero ang kasunduan sa alyansa na iminungkahi niya ngayon ay ang pag-isahin ang malalakas upang supulan ang iba. Kung magsasanib puwersa ang 40 katao, ang natitirang humigit kumulang 50 kandidato, na malinaw na mas mahina, ay hindi makakalaban. Labis na naantig ang apelyidong Chen at nadama niyang magandang plano ito. Matapos nilang pag-usapan ito ng mahina, bumalik sila sa agos ng espiritu at palihim na nagsimulang maghanap ng mga posibleng kapareha. Hindi alam ni Terence na ang kanyang casual na galaw ay direktang nagpagulo sa sitwasyon sa lambak ng Spirit Stream. Siyempre, kahit alam niya, wala siyang pakialam, dahil ganito ang magiging takbo ng mga bagay-bagay sa huli. Ang unang round ng assessment ay maituturing na survival of the fittest, at ang pinakamahusay na estratehiya ay bawasan ang bilang ng mga taong nakapasa sa unang round upang matiyak ang pagkakataong makapasa sa ikalawang round. Tiyak na hindi ito palalampasan ng mga ambisyosong iyon. Matapos matanggap ang mga test item, wala nang pakialam si Terence sa iba pang bagay sa Spirit Stream Valley. Ang kailangan niyang alalahanin ngayon ay ang sitwasyon ng ikatlong grupo. Bagamat itinuturing na maliit na grupo sina Rowell at ang dalawa pa, mahina pa rin ang kanilang lakas. Hanggat 3 sa 5 taong grupo ang ipinadala, masusupol nila ang mga ito. Natatakot ako na ako lang ang kailangang tumulong sa ibang grupo pagkatapos kong makumplito ang sarili kong pagtatasa. Umiling si Terence habang nakangiti at ginamit ang kanyang napakagandang maliliit na hakbang na parang paru-paro. Halos pareho lang ang oras na ginugol mula sa academy patungo sa test site ng ikatlong grupo, pero mas matagal pa ang biyahe papunta roon mula sa Spirit Valley. Kung hindi lang nag-aalala si Terence na hindi siya makakalabas pagkatapos niyang bumalik sa academy, pwede sana siyang bumalik muna para ituloy ang kanyang misyon. Mas maikli sana ang biyahe. 6,342. Gayunpaman, sa kanyang bilis, ang distansyang ito ay hindi naman malaking bagay. Kung pagbabatayan ang hirap ng pagkuha ng espiritual na Spring Dew Essence, hindi rin ito magiging madali para sa Team 3. Bago pa man makakuha ng sapat na quest items ang 3, walang sino man ang ta-target sa kanila. Ilang sandali pa, dumating si Terence sa lokasyon ng misyon ng ikatlong grupo, ang maulap na kagubatan ng mga nawawalang espiritu. Sinasabing ang mga cultivator na pumapasok sa kagubatan ng mga mahika ng Diyos sa gabi ay magiging magulo ang ulo kung ang kanilang primordial spirit ay hindi sapat ang lakas. Mababawasan lamang ang epektong ito kapag may sapat na sikat ng araw. Ang dahilan ng sitwasyong ito ay dahil sa misyon na target ng Grupo 3, ang malabong damong nakakalito sa kaluluwa.
Ang ganitong uri ng espiritual na halaman ay may mahinang epekto sa sinaunang espiritu. Kapag sinindihan ng mag-isa, maaari nitong pakalmayan ang isip at makatulong sa pagtulog. Kung napakarami, madali itong makakalikha ng mga ilusyon. Siyempre, ang mga ito ay epektibo lamang para sa mga cultivator na nasa ibaba ng nascent soul stage. Halos wala itong epekto sa mga cultivator na nasa itaas ng profound stage. Dahil hindi mataas ang halaga ng gamot nito, hindi maraming tao ang pumupunta para mamitis nito. Bukod pa rito, napakahirap hanapin ang nakalilitong damo sa araw. Lumilitaw ito kadalasan sa gabi. Ngayong napakaliwanag na ng araw, tinatayang wala nang makikitang ilang tangkay ang ikatlong grupo. Ibinuko ni Terence ang kanyang banal na pandama pagkarating niya sa kagubatan. Ito ay isang lugar na maaaring makaapekto sa banal na pandama, ngunit hindi siya naapektuhan. Natagpuan niya agad ang tatlo. Tulad ng inaasahan, wala pa silang masyadong nakitang spirit confusion grass. Mukhang kailangan pa nating maghintay ng kaunti. Nakatayo si Terence sa isang malaking puno sa labas ng kagubatan, habang nakatingin sa mga estudyante mula sa malayo. Nandito siya para siguraduhin ang kaligtasan nilang tatlo, kaya hindi siya magpapakita maliban na lang kung kinakailangan. Tutal, hindi maganda para sa isang miyembro ng cluster 2 na pumunta sa cluster 3. Kaya pala si Joshua, ang gago na yun, ay nasa ikatlong grupo rin. Nandoon din si Baste. Napakaswerte ng dalawang kontrabida na ito. Sinuri ni Terence ang iba pang mga estudyante habang pinagmamasdan ang tatlo, at natuklasan niya maraming tao mula sa matayog na Cloud School ang nasa grupo 3. Sina Ruel at Jillian ay mula sa Soaring Cloud School. Bukod pa rito, si Lillian ay isang exchange student mula sa Soaring Cloud School. Ngayon, naroon din sina Ren Chongyuan at Baste. Kung magsasanib puwersa ang mga paaralan, maituturing silang isang malakas na puwersa sa Group 3, na mayroon lamang 63 katao. Sayang naman at sina Joshua at Baste, ang dalawang ugok na ito, ay hindi kayang baguhin ang kanilang nakasanayang pagkain ng tae. Ayaw niyang tulungan ang mga tao ng sarili niyang akademya, pero gusto niyang makipag-alyansa sa mga tagalabas. Wala na talaga siyang pag-asa. Umiling si Terence nang may paghamak. Ang confounding God Forest ay naiiba sa Spirit Stream Valley. Maaaring pumasok at lumabas kahit saan, hindi tulad ng Spirit Stream Valley, na iisa lang ang pasukan. Kaya naman, hindi posibleng harangan at pagnakawan ang sino man dito. Sina Joshua at Baste ay talagang mahusay sa kanilang masasamang gawain. Sa maikling panahon, nakapagtipon sila ng isang maliit na grupo na mahigit 10 tao. Naglibot sila sa kagubatan ng mga nakakabaliw, hinahanap ang mga nakakabaliw na damo habang binabantayan ang mga hindi malakas at walang suporta o kasama. Nang malaman nilang natagpuan nila ang mga nakakabaliw na damo, sinugod nila ang mga ito at inagawan ng trabaho. Tiningnan sila ni Terence ng ilang sandali at nakaramdam ng kaunting paghanga kina Joshua at Baste. May kakayahan nga ang dalawang lalaking ito, ngunit sayang at hindi nila ito ginamit sa tamang paraan. Tutal, mahigit 60 katao ang nasa nakabibighaning kagubatan. Imposibleng supulan silang lahat gamit lamang ang 12 bilang ng mga ito. Kaya naman, ginamit nina Joshua at Baste ang estratehiya ng pagsupil at paggapos sa kanila. Kapag may mga palatandaan ng paglaban, agad nila silang sinusupil ng walang awang at pinapatay pa para takutin sila. Pagkatapos noon, nakipagkasundo pa sila sa isa pang grupo na may humigit kumulang 12 katao sa malawakang saklaw. Hinati nila ang kanilang mga teritoryo at bumuo ng isang alyansa. Sa dalawang grupong ito ng mga tao, halos hindi makatakas ang kota mula sa kanilang mga kamay. Ang iba pang mga tao ay hindi sumuko kahit na gusto nila at agad na napilitang hanapin ang Spirit Confusion Grass para ibigay ito. Mula sa simula ng pagtatasa hanggang sa kasalukuyang sitwasyon, mahigit 2 oras lang ang itinagal. Kinailangan talagang tingnan ni Terence si Joshua at ang iba pa sa ibang pananaw. Ang dalawang ito ay ipinanganak para maging masamang tao. Kung bibigyan sila ng kaunting lupa, makakapag-ugat at makakatubo sila. Jillian, Roel, dahil galing tayo sa iisang akademya, paano kung ibigay mo ang kalahati ng damong nakakagulat na natagpuan mo? Kahit papaano, nabigyan ka namin ng kaunting pag-asa na makapasa sa pagtatasa. Tapat kami, hindi ba?
Sa nakabibighaning kagubatan, pinangunahan ni na Joshua at Baste ang apat sa kanilang mga kasama at pinalibutan sina Jillian at ang iba pa. Kung pagbabatayan ang bilang ng mga tao, dalawa na ito sa isa. Bukod pa rito, sina Jillian at ang iba pa ay hindi sapat ang lakas. Joshua, wala ka ng proteksyon ng iyong ama kapag umalis ka na sa matayog na Cloud School. Hindi ka ba natatakot na baka turuan ka ni Robert ng leksyon sa pamamagitan ng pagtrato sa amin ng ganito? Malamig na tiningnan ni Jillian si Joshua. Kung noon pa man, madali sana niyang naharap sina Joshua at Baste. Sa kasamaang palad, kahit na nakabawi na siya ng lakas matapos mapinsala, muli siyang dumanas ng chi deviation. Dahil dito, hindi siya kasing lakas ni na Joshua at ng iba pa. Ang pagkakaroon ng isang ama na isang alchemist sa ikapitong baitang ay tunay ngang isang malaking kalamangan sa cultivation. Gayunpaman, hindi gaanong inisip ni Jillian ang lalaking ito na nakapag-ipon ng kanyang lakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga elixir. Ang bunga ng ganitong mabilis na tagumpay ay ang kanyang pag-unlad sa hinaharap ay magiging limitado. Nako, ginagamit mo pa rin ba si Robert para takutin kami ngayon? Nag-iisa lang siya sa ibang grupo, at hindi namin alam kung makakaligtas pa siya. Pangiinis ni Baste. Sa katunayan, medyo natakot sila ni Joshua nang marinig nila ang pangalan ni Robert. Sa lahat ng mga taong ito, pinipigilan sila ni Robert sa matayog na Cloud School. Hindi sila sapat ang lakas at hindi man lang nila kayang subukan ang mga limitasyon ni Robert. Sige, huwag mong banggitin si Robert. Nandito ka lang, nandito kami. Nasaan si Robert? Kung hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, gagahasain ka namin at papatayin. Kung gayon, hindi malalaman ni Robert kung paano ka namatay. Isa pa, tama si Baste. Mahirap sabihin kung mabubuhay pa si Robert. Ngumiti si Joshua nang may masamang hangarin. Natatakot siya kay Robert, ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano. Hanggat nakapasa siya sa unang round, wala nang magagawa si Robert sa kanya bago ang ikalawang round. Ayon sa kanilang tansya at ni Baste, maaaring wala ng pangalawang round ng assessment pagkatapos ng unang round. Sa panahong iyon, makakakuha na siya ng pwesto sa Mystic Division si Area at magiging isang protected preparatory student. Wala nang magagawa si Robert. Habang pinagmamasdan ang magandang mukha ni Jillian, biglang nakaramdam ng Katie si Joshua sa kanyang puso. Naramdaman niya na hindi masamang ideya na makuha ang loob ni Robert, ang babae ng kanyang kaaway. Sige, ibibigay namin sa iyo ang kalahati. Napansin ng matalas na pandaman ni Rowell ang pagbabago sa ekspresyon ni Joshua at alam niyang wala siyang laban kay Joshua. Agad siyang kumuha ng 2 Spirit Confusion Herbs at iniabot ang mga ito kay Joshua. Matagal na kaming naghahanap at 4 na tangkay lang ng Spirit Confusion Grass ang aming nakita. Ibibigay namin sa iyo ang kalahati, maaari na kayong umalis. 6,343. Sino ka ba? Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganito. Nagbago ang ekspresyon ni Joshua. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinampal ang mukha ni Rowell. Gayunpaman, ang 2 Spirit Confusion Grass ay nasalo ng kanyang kasama sa likuran at inilayo ito. Maaari sanang umiwas si Rowell sa sampal, ngunit tinanggap niya ito ng walang pakundangan, at namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Young Master Ren, nakolekta na natin ang Spirit Confusion Grass at nabugbog na natin ang mga estudyante. Dahil lahat tayo ay galing sa matayog na Cloud School, dapat na ba nating hayaan na lang? Kumislap ang galit sa mga mata ni Rowell nang lumingon siya at kinausap si Joshua sa neutral na tono. Alam niyang hindi silang tatlo ang katapat ni Joshua, kaya't matiis na lang niya ito. Kung mag-isa lang siya, wala siyang pakialam kung mamatay, pero kakagitin pa rin niya si Joshua bago ito mamatay. Gayunpaman, dahil nandito sina Jillian at Lillian, walang ibang magawa si Rowell kundi tiisin ito. Hindi mahalaga kung mamatay siya, ngunit maaaring dumanas ng mas malalang kapalaran ang 2 batang babae. Nakalimutan mo na ba? Sino ka sa akala mo para manggahas na sabihin sa batang Panginoong ito na kalimutan na lang ito? Malamig na tumawa si Joshua at muling sinampal si Rowell. Isa ka lang palang mamamayan na walang pinagmulan. Sino ka sa akala mo? Pero mukhang ayos lang ang dating kasintahan mo. Paano kung samahan mo siya ng 3 gabi, at kakalimutan na natin ang bagay na ito ngayon? Ha 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 ha.
Napakatapat naman niyang Master Ren. Naiisip mo pa rin ang mga kapatid mo. Sabay-sabay na tumawa ng malakas ang ilang kasamahan sa likod ni Joshua. Naramdaman nilang magandang ideya ito. Mapakatla ang magandang mukha ni Lilian, at ang kanyang maselang katawan ay umuugoy. Ang pinaka hindi niya matiis ay ang sinasabihan ng ganito. Isa itong bangungot na hindi niya kailanman mabubure, ngunit ngayon, ito ay walang awang inilalantad. Biglang inangat ni Rowell ang kanyang ulo, nanlalaki ang mga mata sa galit. Maaaring bugbugin at ipahiya siya ni Joshua, ngunit hindi niya maaaring saktan si Lilian. Lahat ay may hangganan na hindi maaaring malampasan, at si Lilian ang kanyang hangganan. Biglang natapos ang nakakabaliw na tawa ni Joshua nang suntukin siya ni Rowell sa tiyan. Isang marahas na tunay na enerhiya ang agad na bumuhos sa katawan ni Joshua, na nagdulot sa kanya ng patuloy na pinsala. Paano siya nang-ahas na umatake? Talaga bang nang-ahas siyang kumilos? Medyo nagulo ang isip ni Joshua. Noong una, sigurado siyang hindi maglalakas loob na kumilos sina Rowell dahil ang lalaking ito ay hindi kailanman nagkaroon ng record ng pagiging mainitin ang dugo at mapusok. Sa halip, siya ay medyo duwag. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kadeterminado kapag umaatake siya, kahit hindi man lang umiimik. Talagang ang hindi nangangagat ang isang asong tumatahol. Ang isip ni Joshua ay abala pa rin sa mga iniisip na ito, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang napaatras ng ilang hakbang. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, nagtamo si Joshua ng kaunting pinsala, ngunit hindi ito nakamamatay. Ang kanyang ama ay isang alchemist sa ikapitong baitang. Maaaring wala siyang gaanong dalang gamit, ngunit tiyak na sapat ang kanyang mga gamot. Kung hindi, hindi niya maaakit ang napakaraming tao. Patayin ang batang ito. Tugon ni Baste, at agad na nagpakita ng mabangis na ekspresyon ang kanyang mukha. Naglakas loob siyang umatake. Kung hindi siya papatayin, mas dadami lang ang mga taong lalaban. Tungkol naman sa relasyon ng pagiging taga-iisang academy. Nakakatuwa naman. Noong nasa academy pa sila, matagal na nilang gustong alisin ang maliit na grupo nina Robert at Rowell High. Nang marinig ang mahinang ungol ni Baste, agad na ginamit ng iba ang kanilang tunay na chi at sinimulan ang kanilang kontra-atake. Ang una nilang target ay natural na sina Rowell. Sina Lilian at Jillian ay itinabi upang maiwasan ang kanilang pagdudulot ng gulo. Iniisip pa rin ng mga lalaking ito ang sinabi ni Joshua. Hindi naman masamang ideya na manatili at magsaya kasama ang mga magagandang babaeng cultivator na ito. Sayang naman kung masusugatan sila. Hindi sumama si Baste sa pag-atake. Sa kanyang palagay, silang apat ay sapat na upang harapin sina Rowell kaya naman, agad siyang lumapit kay Joshua upang ipahayag ang kanyang pag-aalala. Sa sumunod na sandali, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Baste. Lihim siyang natuwa na hindi siya sumali sa pag-atake. Nakarating na siya sa tabi ni Joshua, ngunit bago pa siya makapagsalita, ang mahinang tunog ng mga bangkay na nahuhulog sa lupa ay nagmula sa likuran niya. Habang nagtataka siya kung bakit nanghihina silang tatlo, nakita niya si Joshua na nakaupo sa lupa na parang nakakita ng multo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang ginagamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang gamulong at gumapang paatras. Anong problema? Alam ni Baste na may mali. Hindi niya namamalayang tanong habang kusang sumusugod. Matapos niyang madaanan si Ren Chongyuan na nasa lupa, kinakabahan siyang lumingon para tingnan ito. Matapos makita ang eksena sa likuran niya, nanlamig ang puso ni Baste. Inilipat niya ang kanyang mahahalagang chi sa kanyang mga binti nang walang anumang pag-aalinlangan at binilisan ang kanyang pagtakas mula sa lugar na ito. Isa pa rin siyang tapat na kaibigan habang hindi niya namamalayang hinihilan niya si Joshua bago ito umalis. Medyo natigilan din sina Rowell at ang dalawa pa. Hindi mas mahina ang apat na umaatake kaysa sa kanila, ngunit sa isang kisap mata, ang kanilang mga ulo ay naputol mula sa kanilang mga leeg ng isang hindi nakikitang talam ng hangin bago pa man nila matapos ang kanilang mga galaw. Bumuhos ang dugo mula sa langit na naging mga gumugulong na bola ng dugo. Nangilabot sina Rowell at ang dalawa pa nang makita ang apat na bangkay na walang ulo na nakahandusay sa lupa, hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Hanapin ang kanilang mga katawan at tingnan kung mayroong anumang spirit confusion grass.
Umalis ka agad sa lugar na ito kapag sapat na. Umalingaw-ngaw ang boses ni Terence sa tainga ni Rowell, hindi siya ang pumatay sa kanila, kundi isang spirit beast na pumasok sa kagubatan. Gusto sanang iligtas ni Terence silang tatlo, ngunit tila naapektuhan ng kagubatan ang maliit na spirit beast kaya't mabangis na umatake. Paano nalalabanan ng apat na estudyante sa misteryosong yugto ng pag-akyat ang isang atake na maihahambing sa isang atake sa unang yugto ng pagbubukas ng mundo ng lupa? Malamang ay hindi nila alam kung paano sila namatay. Nanginig ang katawan ni Rowell nang maunawaan niya na narito si Terence upang tulungan sila. Gayunpaman, mayroon siyang mabuting personalidad at hindi nagpakita ng anumang senyales ng abnormalidad. Sa halip, mahinahon siyang yumuko at mabilis na ninakawan ang apat na bangkay. Bukod sa mga personal na gamit ng apat na malas na bastardo, mayroon pang 6 na bewilderment grass. Kasama ang 2 ibinigay sa kanya ni Rowell, mayroon siyang 8 bewilderment grass, isa pa para makumplito ang misyon. Kuya Rowell, anong nangyayari sa kanila? Mahinang tanong ni Jillian kina Rowell habang malamig niyang itinoon ang tingin sa karamihan. Naintindihan agad ni Rowell, utos lang ang ibinigay sa kanya ni Terence, at malinaw na ayaw niyang malaman ito ng maraming tao. Hindi siya nagsalita, bahagyang umiling lang. Hindi alam ni Jillian kung ang pag-iling ni na Rowell ay nangangahulugan ba na hindi siya sigurado, o kung hindi ba niya ito masabi ngayon. Kaya naman, hindi na siya nag-imbestiga pa dahil pabor sa kanila ang kasalukuyang sitwasyon. Mabilis na nagtipon ang mga tauhan ni Joshua. Bagamat 4 na sa kanila ang namatay, mayroon pa rin silang 9 na natitirang tao. Gayunpaman, wala itong silbi. Walang nangahas na sumulong at ibuwis ang kanilang buhay sa harap ng ganitong madyugo at kakaibang sitwasyon. 6,344. Tumayo si Rowell, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng talam. Hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Terence, at hindi niya alam kung aatake ulit si Terence, ngunit kailangan niyang hiramin ang momentum na ito. Dalhan mo ako ng isa pang damo para sa kalituhan ng espiritu. Namutla ang puso ni Rowell, ngunit nanatiling matigas ang kanyang mukha. Hindi lamang nakitang katawa-tawa ang mga marka ng palad sa kanyang mga pisngi, mas lalo pa itong nagmukhang nakakatakot sa kanilang mga mata. Pinanood ni Joshua si Rowell habang dahan-daang naglalakad papalapit sa kanya at iniabot ang kanilang mga palad. Gusto niyang turuan ng leksyon ang walang kwentang batang ito, ngunit nanghihina ang kanyang mga binti at hindi siya naglakas loob na gawin ito. Nakatalikod si Baste kay Joshua, pero nasaksihan mismo ni Joshua kung paano sila namatay. Hindi niya nga nakita kung paano namatay ang 4. Hindi maipaliwanag na pinugutan ng ulo ang kanilang mga ulo, at ngayong naisip niya ito, nababalot ng malamig na pawis ang kanyang likod. Heto na, ito ay isang damong panggulo ng espiritu. Gustong-gusto ni Joshua na tanggihan si Rowell, ngunit sa huli, nag-aatubili siyang kumuha ng isang nakakalitong damo at iniabot ito sa kanya. Bagamat hindi nagsalita ang kanyang mga kasama, ang moral ng koponan ay bumaba na sa matinding lamig. Mataktika ka. Malamig na sanggal ni Rowell at itinago ang huling nakakalitong damo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad at binigyan si Joshua ng 7 hanggang 8 magkakasunod na sampal. Ang malutong na tunog ng mga sampal ay patuloy na umalangaw-ngaw at lahat ay tumingin sa pinangyarihan sa gulat, ngunit walang sino man ang lumapit upang magsalita. Hindi nang ahas na lumaban si Joshua. Kahit na kinamumuhian niya ng husto si Rowell at sumumpa na hahanap siya ng pagkakataon para maalis ang munting B** star na ito, ang tanging kaya niya lang ay tiisin. Ito ang kabayaran ko sa iyo. Lumayo ka sa amin sa hinaharap. Kung hindi, hindi ko magagarantiya na mabubuhay ka pa para masaksihan ang susunod na pagsikat ng araw. Napabuntong hininga si Rowell dahil sa sama ng loob at nakaramdam ng saya. Mas lalo siyang nagpapasalamat kay Terence ngayon, dadaan siya sa apoy at tubig para kay Terence kung kinakailangan sa hinaharap. Hindi naman masama ang utak ni Rowell Hay. Kaya pa rin niyang mag-isip ng mahinahon sa sitwasyong ito. Isa siyang talento. Sa isang puno sa labas ng kagubatan, ginamit ni Terence ang kanyang espiritu upang obserbahan ang sitwasyon. Tuwang-tuwa siya sa kung paano hinarap ni na Rowell Shui ang sitwasyon.
Ang sunod-sunod na mga sampal ni Rowell sa huli ay hindi lamang para ilabas ang kanyang galit, kundi para magpakita ng matinding pagmumukha sa lahat. Kung tumalikod siya at umalis pagkatapos niyang kainin ang damong puno ng pagkalito ng espiritu, makikita ng lahat na siya ay nagkasala. Ano pa ang dapat ikatakot kung wala man lang siyang lakas ng loob na maghayganti sa kanyang kaaway? Kahit na may suporta si Terence, hindi pa rin lubos na umaasa si Rowell kay Terence, medyo magiging walang silbi siya kung tutulungan pa siya ni Terence sa isang maliit na bagay na tulad nito. Tara na. Naglakad pabalik si Rowell sa tabi ni na Lillian at Jillian at mahinahong nagsalita bago tumalikod upang lisanin ang kagubatan ng mga nawawalang espiritu. Hindi pa rin nawawala ang gulat sa mga mukha ni na Jillian at Lillian dahil masyadong nagbago ang sitwasyon. Hindi nila alam kung bakit biglang naging matigas ang ulo ni na Rowell Shui, at si Joshua at ang kanyang grupo ay walang lakas ng loob na lumaban. Ayos ka lang ba? Malumanay na tanong ni Baste kay Joshua. Ayaw niyang paalisin si na Rowell at ang dalawa pa, ngunit wala siyang lakas ng loob na humakbang papalapit. Ayos lang ako. Wala na tayong masyadong oras, magsama agad kayo ng mga tao para agawin ang Spirit Confusion Grass, at patayin ang sinumang maglalakas loob na lumaban. Napakagatlabi si Joshua na halos mabasag na. Paano siya magiging maayos? Matapos siyang sampelan ng maraming beses ni Rowell sa harap ng napakaraming tao, nawalan siya ng malay. Hanggat may pagkakataon pa siya, tiyak na puputulan niya ng libo-libong piraso si Rowell High. Gayunpaman, ang kanilang pangunahing prioridad ay ang siguraduhing makapasa sila sa pagtatasa. Hindi kasama sina Rowell at ang dalawa pa, nakasamsam sila ng kabuoang 5 tangkay ng nakakalitong damo. Ang pagkalugi na ito ay kailangang mabayaran agad, at kasabay nito, ito ay upang mapalakas ang kumpiyansa ng grupong ito na nalulungkot. Matapos mapahiya ng iba, dugo na lamang ang makakapagalis ng kahihiyan. Bukod pa rito, kung hindi nila agad gagamitin ang kanilang mga nakakakilabot na pamamaraan, maaaring magsama-sama ang mga maluluwag na iyon at bumuo ng ikatlong pangkat ng kagubatan ng pagkalito ng Diyos. Naiintindihan ko. Bahagyang tumango si Baste na may bakas ng kabangisan sa kanyang mga mata. Umiling siya sa mga natitirang tao at nagkatinginan ng may dituwirang pagkakaintindihan. Malapit nang magsimula ang huling laban sa kagubatan, at hindi na inaalala ni Terence ang magiging resulta. Rowell High, pwede na kayong tatlo bumalik ng mag-isa. Magkita tayo sa academy. Hindi nagpahalata si Terence, pero umalis na pagkatapos magpadala ng mensahe kay Rowell. Pagkatapos umalis sa kagubatan, hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa kaligtasan ng tatlo. Isa pa, ang kanyang espiritu ay magbabantay sa kanila, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang aksidente. Sa totoo lang, naisip ni Terence na patayin sina Ren Chongyuan at Baste ngayon lang, pero kung isasaalang-alang ang kanilang pagkakakilanlan, medyo kapansin-pansin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kung hindi alam ang kanilang pagkamatay, madali itong magdudulot ng hinala sa recruitment team. Wala ring pakialam si Terence tungkol dito, pero ayaw niyang magdulot ng gulo para kay Rowell at sa kanyang grupo. Ang 4 na taong napatay ng maliit na spirit beast ay tila walang matibay na pinagmulan. Kung hindi sila maaaring mahikayat ni Joshua na maging mga tulisan niya. Maaari pa rin silang magkaroon ng dahilan para sa kanilang pagkamatay, tulad ng pagkakaroon ni na Rowell ng isang beses na gamit na kagamitang pang-atake. Tutal, walang ibang nakakita ng malinaw sa nangyari maliban kay Joshua. Maya-maya, unang bumalik si Terence sa outer court, kumuha ng 3 patak ng Do Essence, at iniabot ang kanyang misyon. Terence Jr., hindi mo ako binaygo. Ikaw ang unang bumalik. Nang makitang bumalik si Terence, tumalon si Natalie palapit at tinapik ang balikat nito, may maliwanag na ngiti sa mukha. Hehe. Ang swerte ko lang. Ngumiti lang si Terence, walang imak. Sa katunayan, napakaraming oras ang nasayang niya. Tiyak na may iba pa na nakakolekta ng sapat na mga item sa gawain. Gayunpaman, ang pagkolekta ng mga ito ay isang bagay, at ang pagbabalik ng mga ito ay ibang bagay. Bago ang mga bumuo ng mga grupo upang kumuha ng sapat na mga item sa gawain, mahihirapan para sa sinuman na makawala sa pagkubkob. Maliban kay Robert. Boss, nakabalik ka na.
Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Terence, sinundan siya ni Robert. Nang makita niya si Terence, agad siyang nakahinga ng maluwag. Gusto niyang makita kung nakabalik na si Terence at ang iba pa. Kung hindi, kailangan niyang pumunta sa Team 3 para tulungan sila, pero nang makita niya si Terence rito, alam niyang hindi na niya kailangang mag-alala pa. Sa ugali ni Terence, bakit pa siya mananatili rito at makikipag-usap kay Natalie kung nasa alanganin sina Rowell at ang iba pa? Robert, mukhang hindi ka naman masyadong nahirapan. Maayos naman ang lahat. Ngumiti si Terence at tumango kay Robert. Kasabay nito, nagbigay siya ng banayad na tingin para senyales na maayos naman ang lahat sa kabilang panig. 6,345. Naintindihan ni Robert ng palihim. May hula na siya at ngayon ay mas panatag na siya. Nag-usap silang dalawa ng ilang sandali bago sumugod si Rowell at ang dalawa pa. Natural lang, mas masigla na ngayon dahil magkakasama na silang lahat. Pagkatapos ng 4 na oras, nagsimulang bumalik ang mga kalahok sa mga grupo na may 3 hanggang 5. Alam ni Terence at ng iba pa na karamihan sa kanila ay maliliit na grupo na nakakuha ng mga bagay sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Ang ilan sa kanila ay may mga mantsa ng dugo sa kanilang mga katawan na hindi nagsisikap na itago ang kalupitan. Sumugod din pabalik sina Joshua, Baste, at ang iba pa sa huling sandali. Gayunpaman, 5 na lang sa kanila ang natira sa huli. Malinaw na pagkatapos umalis ni Rowell at ng dalawa pa, kinailangan nilang dumaan sa isang matinding labanan bago nila makuha ang damong pangkalitaw ng espiritu na kailangan nilang 5. Tapos na ang oras. Ang mga estudyanteng hindi makakabalik sa tamang oras ay automatikong mawawalan ng kanilang slot para sa pag-unlad. Nang bumagsak ang huling butil ng buhangin mula sa orasan, agad na inanunsyo ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang resulta. Sa di kalayuan, may isang estudyante na wala pang 300 metro ang layo mula sa pagsusumit ng kanyang misyon, ngunit agad siyang pinigilan ng mga taong nagbabantay sa panlabas na perimeter. Napakalapit ngunit magkaibang mundo, wala nang hihigit pa rito. Sa pagtingin sa malungkot na figure ng lalaking iyon, ang mga nakapasa sa pagsusulit ay maaaring naawa, natawa, o natuwa. Lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon. Ang bumalik sa oras na ito ay maaaring ang lalaking pinagsasamantalahan noon ngunit nailigtas ang kanyang buhay at natagpuan ang mga materyales sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Sayang naman at napakalapit niya. Isang hakbang papuntang langit, isang hakbang papuntang impyerno. Ang unang round ay orihinal na plinano na makapasa sa 160 pwesto, ngunit sa kasamaang palad, ang pamantayan ng mga estudyanteng lalahok sa pagtatasa ngayong taon ay karaniwang medyo mababa. Sa kabuuan, 109 na tao lamang ang nakapasa sa unang round ng pagtatasa. Ito ay magandang balita para sa iyo, ngunit syempre, maaari rin itong maging masamang balita. Ang magandang balita ay 9 na tao lamang ang kailangan mong alisin para makakuha ng lugar na mapupunta sa mahiwagang rehiyon ng dagat, ngunit ang masamang balita ay malamang na isa ka sa 9 na taong iyon. Saan ka man pumunta, kailangan mong maunawaan itong mabuti. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi ito isang ngiti. Sino mang makakita nito ay makakaramdam ng hindi may lalarawang pagkailang. Lihim na nagsisisi ang mga bumuo ng grupo. Naisip nila na kung mas naging malupit sila noong panahong iyon at nakapatay pa ng ilan pang tao, hindi na sana nila kinailangang dumaan sa ikalawang yugto ng pagtatasa. Pakiramdam ng lahat ay sila ang makakakuha ng pwesto, ngunit natatakot din silang mapabilang sa 9 na malas. Sa oras na ito, lahat sila ay naghihintay sa balita ng ikalawang round ng pagtatasa. Ano nga ba ang kailangan para maalis ang iba at mapanatili sila? Sige, simulan na natin ang laban. Ang ikalawang round ng pagtatasa ay isang pagsubok sa lakas ng bawat isa sa pakikipaglaban. Ito ay survival of the fittest, at napakapatas nito. Lahat ay hahatiin sa 10 grupo, at ang mga tao sa bawat grupo ay kailangang dumaan sa one-on-one na laban kasama ang lahat ng iba pang miyembro. Ang bawat laban ay tatagal ng 1 oras ng insenso. Ang mananalo ay makakakuha ng 2 puntos, ang tabla ay makakakuha ng 1 puntos, at ang matatalo ay hindi makakakuha ng anumang puntos. Sa huli, ang taong may pinakamababang puntos sa bawat grupo ay bubuo ng isang bagong grupo, at ang mananalo ang makakakuha ng huling pwesto.
Ang matatalo ay matatanggal. Mayroon ka bang hindi maintindihan? Hindi na sila pinaghintay ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Mabilis niyang inanunsyo ang plano para sa ikalawang round ng pagtatasa. Dapat sabihin na ang modelo ng pagtatasa na ito ay medyo patas. Bagamat posible na makapasok sa isang grupo na puno ng mga eksperto, at posible rin para sa isang tao na makapasok sa isang grupo na puno ng mga manok, mayroon pa ring isang tauna na uusad. Tutal, may pag-asa pa rin. Walang masabi ang lahat pagkatapos itong pakinggan. Nagsimula ng mag-isip ang maliliit na koponan sa alyansa kung ano ang magiging pinakamakabubuti. Kung may lalagay sila sa iisang grupo at isasagawa ang mga hakbang ng sama-sama, hindi lamang nila mapapanatili ang kanilang lakas, kundi masisiguro rin nila na hindi sila mahuhuli. Ito ay talagang lubhang kapaki-pakinabang. Sige, may nakalimutan akong banggitin. Pinaikit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga mata at ngumiti, na parang nakalimutan talaga niyang sabihin sa kanya. Pagkatapos tumingin sa paligid, dahan-dahan siyang nagpatuloy, ang mga nangungunang ranggo ng bawat grupo ay bubuo ng isang bagong grupo upang matukoy ang top 10 sa pagtatasa na ito. Magkakaroon ng kalamangan ang top 10 kapag nakapasok sila sa Mystic Division C at sumali sa mga entrance examinations ng iba't ibang academies. Malalaman ninyo kung bonus points ito o iba pa pagdating ng panahon. Kaya naman, ipinapayo ko sa lahat na ipaglaban ang dapat ninyong gawin. Agad na nag-usap ang mga manunood ng may maingay na salita. Nang may handa na ang top 10, agad na nagkaroon ng maraming ideya ang mga ambisyosong tao. Noong una, kailangan lang nilang makapasok sa top 100 at makakuha ng pwesto, ngunit ngayon ay kailangan na nilang gawin ang lahat. Ang ilan sa mga kompetisyon na maaaring bahagyang tanggihan ay hindi dapat isuko. Walang sino man ang magbabalewala sa isang bagay na sadyang binanggit ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Bukod pa rito, isang malaking karangalan ang mapabilang sa top 10. Kapag narating nila ang Mystic Division C area, tiyak na mas bibigyan ng atensyon ng mga akademya ang top 10. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa nakatagong benepisyong ito. Sige, tumahimik na kayong lahat. Magsisimula na tayong magbunutan ng random. Bigyang pansin ang plaka na hawak ninyo at huwag pumunta sa maling lugar para sa assessment group. Kung gagawin ninyo iyan, wala kayong makukuhang puntos. Nakabagot na biro ang lalaking nasa katanghaliang gulang gamit ang peking ngiti bago sumenyas na magsisimula na ang bunutan. Sino mang makakumpleto ng unang round para ipasa ang gawain ay gagawa ng bagong card at itatapon sa isang kahon. Ngayon, ang card sa kahon ay ilalagay sa drawing box na may restriction sa espiritual na kamalayan. Pagkatapos ng sapat na kalituhan, ang bilang ng bawat grupo ay nabunot. Ang bunutan sa pagkakataong ito ay lubhang kawili-wili rin. Bukod sa unang numerong nabunot ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang iba ay nabunot din mismo ng mga kalahok. Halimbawa, pagkatapos mabunot ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang unang tao sa unang grupo, bubunutin niya ang kanyang kalaban sa parehong grupo. Pagkatapos, bubunutin ng pangalawang tao ang pangatlong tao, at iba pa. Lahat ng kalaban ay bubunutin nila. Pumasok man sila sa grupo ng kamatayan o paraiso, wala na silang ibang masisisi. Siyempre, ang ika-11 na tao mula sa unang grupo ang bubunot ng unang tao mula sa pangalawang grupo. Ito lang ang taong hindi nabunot sa kanilang grupo. Wala nang ibang paraan. Ang 109 na tao ay hinati sa 10 grupo na may maximum na 11 katao sa bawat grupo. Ang ika-10 grupo ay mayroon lamang 10 tao. Kung puno na ang 160 katao, ang bawat grupo ay magkakaroon ng 16 na tao. Unang tao ng grupo 7, bulang. 106, umakyat kayo sa entablado para bumunot ng pangalawang tao. Isang taong tumingin sa mga talaan ng baraha ang tumingin sa huling numerong nakuha mula sa grupo 6 at agad na malakas na nag-anunsyo. Ang iba pang mga grupo na natapos na sa pagbunot ng kanilang mga panalo ay nagtipon-tipon at pumunta sa itinalagang larangan ng pagsasanay upang simulan ang kompetisyon. Sa grupo ni Terence, tanging si Robert lamang ang nabunot sa grupo 3, at si Terence ang pangalawang taong nabunot. Nandito na sila.
Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at madaling tumalon sa entablado. Ang paghihigpit sa spirit sense sa kahon ay medyo simple, maaari lamang nitong harangan ang ilang mahinang spirit sense na sumilip. Sa lahat ng mga tao rito, maliban kay Terence, walang ibang nakakaalam kung paano gamitin ang spirit sense, kaya't halos walang silbi ito. 6,346. Para kay Terence, walang silbi ang ganitong uri ng paghihigpit. Hindi naman nahaharangan ang kanyang pandama sa espiritu, at madali niya itong natatagos. Ito ang numerong 213. Ngumiti si Terence at ipinakita ang numero sa taong nagre-record. Numero 213. Pumasok sa entablado para buuin ang susunod na tao. Tumingin ang tao at formal na nag-anunsyo, naiwan si Terence na mag-isa. Medyo nagulat si Jillian, hindi niya inakalang pipiliin siya ni Terence, pero nakahinga siya ng maluwag nang makalaban niya si Terence. Siyempre, sinasadya ito ni Terence. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Robert, ngunit medyo mahina si Jillian. Hindi naman masama ang kanyang talento, ngunit ang kanyang lakas ay lubos na naapektuhan ng paulit-ulit na mga pinsala at paglihis ng chi. Hindi rin matatag ang kanyang pundasyon, at kailangan niyang gumaling ng maayos. Pagkatapos ng pagsubok, bibigyan ni Terence si Jillian ng ilang elixir para tuluyan siyang gumaling bago pumunta sa Mystic Division. Sa ngayon, syempre, si Terence ang kailangang mag-alaga sa kanya. Kung pag-uusapan ng talento, tiyak na mas mataas si Jillian kaysa kina Rowell at Lillian. Ang lakas niya ay higit pa sa kanilang dalawa noon, ngunit ngayon, ang lakas sa pakikipaglaban ni Jillian ang pinakamahina sa kanilang tatlo. Para mabigyan ng kapanatagan ng loob si Robert na pumunta sa Mystic Division C area, kinailangan tumulong ni Terence bilang boss para sa kanya. Gusto sanang pagsamahin ni Terence sina Rowell High at Lillian sa iisang grupo, ngunit masyadong balisa ang mga kamay ni Jillian nang inabot niya ang mga ito at isinantabi ang kanilang mga numero. Natigilan si Terence nang makita ito gamit ang kanyang banal na sentido. Tila may mga bagay na hindi maaaring pilitin, at hayaan na lamang niya ito. Hindi kasama sina Rowell at Lillian sa grupo ni Terence, pero ang gago na si Joshua ang huling tao sa ikapitong grupo. Nang makita niyang kasama niya si Terence sa grupo, naging napakapangit ng mukha niya. Gumaling na ang namamagang mukha niya dahil sa sampal ni Rowell, pero hindi na ito kasing ganda ng dati. Hinawakan ni Terence ang baba niya, iniisip mabibigyan niya ng leksyon si Joshua kapag nilabanan niya ito. Kahit ayaw niya ng buhay, kahit papaano ay pahihirapan niya ito. Mabilis na natapos ang bunutan, at hindi nagtagal ay nabunot ang lahat ng 10 grupo. Maswerte sina Rowell at Lillian, dahil nawala ng numero ang mga ito, kaya hindi sila nabunot sa huli. Nang mabunot ang grupo 9, automatiko silang naging dalawa sa grupo 10 grupo. Bagamat ang ikalawang round ay isang one-on-one na pagsubok ng individual na lakas sa pakikipaglaban, ang pagiging magkakasama ay palaging magbibigay sa kanila ng ilang dagdag na puntos. Hanggat wala sila sa huling pwesto, maituturing silang matagumpay. Nakita ng ikapitong grupo, sa pangunguna ni Terence, na nagsimula ng maglaban ang mga unang grupo. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagdala sa kanila rito ay nakatayo sa tabi ng ring at lumingon upang tingnan ang 11 tao mula sa grupo 7. Ako ang hukom ng inyong pagtatasa at kompetisyon. Ngayon, iaanunsyo ko na ang mga patakaran. Ang prinsipyo ng kompetisyon sa arena ay titigil kapag dumating na ang tamang oras. Walang sino man ang pinapayagang pumatay o pumihil sa sinuman. Ang mga pumatay ay madidiskwalipika, at ang mga pumihil ay babawasan ng kanilang mga puntos ayon sa tindi ng sitwasyon. Sa pinakamarami, maaari silang husgahan bilang huling pwesto sa grupo. Umaasa ako na lahat ay makakapag-control sa kanilang sarili kapag sila ay umatake. Mahinahong ipinaliwanag ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang mga patakaran, na ikinagulat ni Terence. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto niya na ang unang round ay parang isang malaking alon na naghuhugas ng buhangin. Hindi mahalaga kung may mamamatay o hindi. Tanging ang mga mabubuhay lamang ang mga piling tao. Gayunpaman, pagkatapos ng unang round, ang mga taong ito na nanatili ay makikita bilang mga pawnla na kailangan ng mahiwagang rehiyon ng dagat.
Natural lamang, kailangan silang protektahan. Hanggat hindi patay ang tao at hindi permanenteng may kapansanan, hindi ito makakaapekto sa kanila sa Mystic Division. Malamig na tumawa si Terence sa kanyang puso matapos itong pag-isipan. Hindi naman talaga mabubuting tao ang mga tao sa Mystic Division, masyado silang makatotohanan. Kapag talagang pumunta sila sa lugar ng mga mahiwagang uri ng dagat, malamang magkakaroon ng isa pang brutal na proseso ng paghuhugas ng buhangin gamit ang malalaking alon. Ngayong nakapagpanatili na sila ng sapat na mga tao, makakakuha pa sila ng mas maraming buhangin na huhugasan sa hinaharap, tama ba? Gayunpaman, maganda rin ito. Mabuti na lang at hindi mapapahamak sina Rowell, Lillian, at ang iba pa. Bagamat kinasusuklaman ni Terence si Joshua, wala siyang balak na patayin ito ngayon. Napakasimple lang ng resulta ng labanan. Ang mga bumagsak sa lupa at hindi makabangon sa loob ng 3 hininga ay matatalo, ang mga nahulog palabas ng ring ay matatalo, at ang mga sumuko ay matatalo. Ang mga hindi nakakatugon sa mga kondisyon sa itaas ay ituturing na tabla. Ang limitasyon sa oras ay 1 oras ng insenso. 2 laban, at uulit ang siklo. Maaari kang gumamit ng mga medicinal pills upang makabawi sa mga pagitan ng labanan, ngunit ang lahat ng props at medicinal pills ay ipinagbabawal na gamitin sa labanan. Detalyadong paliwanag ng babaeng nasa katanghaliang gulang at biglang naisip ni Terence si Wang Xiang. Kung ang taong ito ay lalahok sa ganitong pagtatasa at hindi makakagamit ng mga anting-anting, hindi ba ibig sabihin noon ay mawawala sa kanya ang 70 hanggang 80% ng kanyang lakas sa pakikipaglaban? Siyempre, may kakayahan din siyang mag-teleport. Gayunpaman, kung ilalapat ang patakarang ito sa kanyang pamilya, natural na magkakaroon ng malaking paghihigpit. Mabuti na lang at ang kanyang pamilya ay nagmula sa mahiwagang rehiyon ng dagat, kaya hindi nila kailangang lumahok sa ganitong pagtatasa. Nakita ni Terence ang babaeng nasa katanghaliang gulang na kumakaway sa kanya at kay Jillian, kudyat na mag-away sila. Boss, hindi naman natin kailangang makipagkompetensya, di ba? Bulong ni Jillian habang nakatingin kay Terence. Alam niya kung gaano kalakas si Terence. Kahit si Robert ay maaaring hindi niya katapat, lalo na siya. Gayunpaman, hindi pa siya nakalaban ni Terence noon, kaya maaaring magandang karanasan ito na subukan. Marahil ay marami siyang matututunan mula rito. Ayos lang, maglaban lang tayo saglit. Tara na. Ngumiti si Terence, at binigyan si Jillian ng nakakaaliw na tingin. Gusto na lang sana niyang sumuko sa laban at hayaan si Jillian na makuha ng 2 puntos, pero napagtanto niyang hindi iyon makakabuti para sa kanya. Mas gusto niya munang makita kung gaano ito kalakas. Sige, sabi niya. Dahil sinabi ni Terence na gusto niyang lumaban, hindi siya tinanggihan ni Jillian. Sa katunayan, sabik na sabik siyang subukan. Seryoso ang ekspresyon ni Joshua habang naghahanda siyang makita ang mga kasanayan ni Terence. Noong unang pumasok si Terence sa matayog na Cloud School, nagawa niyang labanan si Robert at tabla. Gaano nakalaki ang kanyang nagawang pag-unlad. Gayunpaman, alam ni Joshua na wala siyang kalaban-laban kay Terence. Sa harap ni Robert, ang kanyang lakas ay walang iba kundi isang basura. Malamang walang pinagkaiba kapag nakaharap niya si Terence. Simulan na natin. Pagkatapos nilang dalawa umakyat sa ring, hindi na nag-aksaya ng oras ang babaeng nasa katanghaliang gulang at agad na inanunsyo ang pagsisimula ng laban. Umatake ka gamit ang lahat ng iyong lakas, hindi mo na kailangang magpigil. Casual na tumayo si Terence sa entablado, sinenyasan si Jillian na kumilos. Mabuti. Boss, pasensya na. Ikinuyom ni Jillian ang kanyang mga kamao at ngumiti kay Terence, bago bawiin ang kanyang kahinahunan at umatake. 6,347. Pagkatapos ng kaunting paghinto, mahinang sumigaw si Jillian at naging isang mahinang ulap ng hamog. Tila mabagal siyang inaanod, ngunit agad siyang nasa harap ni Terence. Hindi naman masama ang movement technique na ito. Nagliwanag ang mga mata ni Terence at hindi niya maiwasang pumuri. Maliksi at maliksi ang katawan ni Jillian. Mas mahusay ito kaysa sa mga butterfly microstep ni Terence, ngunit bahagyang mas mababa sa mga super limit butterfly microstep. Siyempre, ito ay dahil sa premisa na pareho ang kanilang lakas.
Sa lakas ni Terence, kahit wala ang mga butterfly microstep, hindi pa rin siya kayang tapatan ni Jillian. Isang manipis na patong ng hamog ang nagsimulang mabuo sa paligid ni Terence. Ang mga pag-atake ni Jillian ay dumating kay Terence mula sa iba't ibang anggulo, ngunit madali niya itong naitaboy nang hindi man lang gumalaw. Malinaw na makikita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Kung ito ay isang taong mahina ang kalooban, mawawalan lamang sila ng tiwala sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, naiiba si Jillian. Ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan ay nagpatigas sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nagniningning ang kanyang mga mata, at mas malalim ang kanyang pag-unawa at karanasan sa kanyang sariling mga pamamaraan sa martial arts. Hindi lang basta simpleng pagharang ang ginawa ni Terence. May kaunting pagbabago-bago na gumagabay sa kakayahan ni Jillian na gumawa ng mga banayad na pagbabago. Maaaring hindi mapansin ng mga tagalabas ang mga pagbabago, ngunit ramdam ni Jillian ang pagkakaiba. Ito ay isang mas perpektong atake. Hindi ito isang sparring session, ito ay isang pagtuturo mula sa kanyang amo na si Terence. Maaaring oras lamang ito ng insenso, ngunit ang kanyang mga natamo ay tiyak na mas epektibo kaysa isang buwang pagsasanay. Panginoong Hukom, malinaw na nag-iinarte silang dalawa. Ayos lang ba talaga ito? Hindi tanga si Joshua. Nakikita niyang hindi ginagamit ni Terence ang tunay niyang lakas. Kung hindi niya makita ang tunay na lakas ni Terence, ano pa ang saysay ng pag-aaksaya ng oras? Kaya naman, lumapit na lang siya sa babaeng nasa katanghaliang gulang at bumulong ng reklamo. Walang pakialam na sumulyap ang babaeng nasa katanghaliang gulang kay Joshua at sinabing blanko ang ekspresyon, nasabi ko na ba na bawal sa mga patakaran ang mga peking laban. Kung papayag ka, pwede mong pekay ng bawat laban. Hindi ako magsasalita. Sa tingin ko hindi. Nawala ng sasabihin si Joshua. Ngumiti siya ng alanganin at hindi na naglakas loob na magsalita pa, baka masaktan niya ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Tapos na ang oras, tabla. Parehong panig ay may isang puntos. Natapos na ang oras para magsunog ng insenso, at inanunsyo ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang pagtatapos ng laban. Doon lamang tumigil sa pag-iispadahan sina Terence at Jillian. Kalmado pa rin si Terence gaya ng dati, ngunit si Jillian ay basang-basa ng pawis. Talagang ibinigay niya ang lahat sa oras na ginugol para masunog ang isang insenso. Bukod sa ilan sa kanyang mga galaw na nakapagliligtas ng buhay, halos lahat ng kanyang mga kasanayan ay ginamit niya. Siyempre, marami siyang natutunan mula rito. Salamat sa iyong gabay, boss. Yumuko si Jillian kay Terence nang may paggalang. Nararamdaman niya na ang lakas ni Terence ay higit pa sa sapat upang maging guro niya, kaya ang paggalang na ito ay tunay at hindi dahil sa pabor na ginawa niya noon. Bumaba tayo at mag-usap. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, sabay lakad pababa ng entablado kasama si Jillian para papasukin ang pangatlo at pang-apat na mandirigma. Magpahinga muna tayo at ibalik ang ating tunay na chi. Gagawin natin ang lahat sa kompetisyon mamaya. Pagkababa niya, kumuha si Terence ng isang bote ng chi recovery pills at ibinigay ito kay Jillian. Umaatake siya ng buong lakas dahil sa tagal bago masunog ang isang insenso, at naubos na niya ang marami sa kanyang chi. Maaaring hindi niya ito mabawi sa pamamagitan lamang ng pagmumuni-muni. Salamat, Anya. Hindi tumayo si Jillian sa seremonya. Pagkatapos magpasalamat, kumuha siya ng elixir at ininom ito. Agad siyang umupo sa gilid at nagsimulang mag-cultivate upang gumaling. Kung ang bawat labanan ay tatagal lamang sa oras na kailangan para masunog ang isang patpat ng insenso, magkakaroon ng sapat na oras para siya ay gumaling. Sa kasamaang palad, kadalasan, ang resulta ng isang labanan ay maaaring mapagpasyahan sa 2 o 3 galaw. Halimbawa, sa ikalawang round, sa loob lamang ng ilang paghinga, ang nasa ikatlong pwesto ay natalo mula sa ring, at ang ikaapat na tao ay madaling nanalo. Sa ikatlong round, patas ang naging laban ng ikalima at ika-6, ngunit kalahating oras lamang ang kanilang nilaban bago sinamantala ng ikalima ang pagkakataon at sinigurado ang tagumpay. Ang huling 7, 8, at 9 na labanan ay pawang may kanya-kanyang panalo at talo, at hindi naman nagtagal.
Kung hindi ibinigay ni Terence sa kanya ang elixir, maaaring hindi na nakabawi si Jillian sa kanyang pinakamahusay na kalagayan kapag nakuha na niya ulit ang kanyang turno. Susunod ay ang 11 kalahok na lalaban sa unang kalahok. Umakyat kayo sa entablado. Matapos italo ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang mga resulta, ipinagpatuloy niya ang pag-anunsyo ng mga kalahok para sa susunod na round. Si Joshua ang huli dahil wala siyang kalaban. Kaya naman, sinimulan muli ni Terence ang rotation. Ang isa ay ang unang round, at ang isa naman ay ang pangalawang round. Joshua, umakyat ka. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Natatakot ka ba? Hindi naman siguro mas malala pa siya kaysa sa babae, di ba? Nauna nang umakyat si Terence at lumingon para makita si Joshua na nakatayo lang. Itinuro niya ito ng may pangungutya, umaasang hindi tatakbo ang lalaking ito. Kahit hindi niya kayang patayin si Joshua, hindi rin niya ito kayang saktan, pero kaya pa rin niya itong bugbugin para mailabas ang galit. Nag-aalala si Terence na baka aminin ng lalaking ito ang pagkatalo, at saka magiging nakakabagot ito. Namula at namutla ang mukha ni Joshua. Alam niyang hindi siya ang katapat ni Terence, pero hindi niya matiis na kutsain siya ni Terence. Ano ba yan? Paano kung hindi kita matalo? Akala mo ba napakagaling mo dahil lang hindi mo ako matalo? Kahit hindi ka matalo ng young master na to, hindi ako matatakot sa'yo. Magtatago na lang ako sa'yo. Inaamin kong natalo ako. Nagngingit-ngit sa galit si Joshua. Gayunpaman, inamin niya ang kanyang pagkatalo ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya naman sila matatalo, at ang pag-akyat niya ay magmumukha lang siyang masama, kaya mas mabuting itabi niya ang lakas niya para harapin ang iba. Pupunta ako sa Mystic Division C area. May pagkakataon pa akong gumanti sa akin sa hinaharap. Terence, bastos ka, maghintay ka lang. Nagmura si Joshua sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na tumingin kay Terence. Yumuko siya at hindi nagsalita. Nagkibit-balikat si Terence. Bubugbugin niya sana ang lalaki, pero inamin naman talaga niya ang pagkatalo. Dapat ba siyang purihin dahil sa pagiging matalino o dahil sa pagiging duwag? Inaamin ng numero 11 ang pagkatalo. Panalo ang numero 1. Sa susunod na round. Walang emosyon ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Para sa kaginhawahan, hindi niya tinawag ang orihinal na numero ng lahat, sa halip ay binalik lang niya ang bilang nila ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagkabunot. Numero 2 at numero 3, umakyat. Ang numero 2 ay si Jillian, at ang numero 3 ang mabilis na natalo. Tumango si Jillian kay Terence, puno ng enerhiya matapos uminom ng tableta. Tumalon siya papunta sa entablado ng may kumpiyansa, habang ang numero 3 ay may mapait na ekspresyon sa mukha nito. Hindi pa malakas ang lakas ng lalaking ito sa simula pa lang, at napakadali lang niyang natalo sa unang round. Wala na siyang kumpiyansa na manalo. Bukod pa rito, nasaksihan niya ang unang labanan sa pagitan ni Jillian at Terence. Hindi kayang sakta ni Jillian si Terence, ngunit tila hindi naman problema para sa kanya na harapin ito. 6,348. Ang isang panig ay puno ng kumpiyansa at diwa ng pakikipaglaban, habang ang kabilang panig ay nalulumbay at labis na maingat. Ang resulta ng laban na ito ay napagpasyahan na ng hindi man lang lumaban. Hindi mapapatawad kung hindi pa rin mananalo si Jillian. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal ang labanan. O sa halip, matapos harangan ng ikatlong numero ang ilang atake, naramdaman niyang wala ng pag-asa pang manalo. Mahirap man lang mapanatili ang tabla. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataong umatras at tumalon na lang palabas ng ring, at sumuko na sa laban. Dahil 2 beses na natalo ang numero 3 ng sunod-sunod, palihim na natuwa ang iba. Sa 11 tao, ayos lang basta may isang taong natanggal. Ngayon, tila napakahusay na kalaban ng numero 3. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam sa laban para sa pinakamataas na pwesto sa grupo. Kailangan lang nilang makapasa sa ikalawang round ng pagtatasa. Ang sumunod ay ang labanan sa pagitan ng numero 4 at numero 5, ang dalawang nanalo sa unang round. Nais ng numero 4 na ulitin ang proseso ng mabilis na pagtalo sa numero 3, ngunit ang numero 5 ay hindi isang mahinang tao.
Ang kanyang mga nakaraang tagumpay ay nakamit sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang malakas na depensa. Ang labanang ito ay parang labanan sa pagitan ng isang matalas na sibat at isang malakas na kalasag. Ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang kalamangan. Sa huli, ito ay isang pagkapatas dahil sa oras na ginugol bago masunog ang isang patpat ng insenso. Walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa isa't isa. Kailangan nilang makipagkamay at magtabla, bawat isa ay nakakakuha ng isang puntos. Sa mga sumunod na laban, natikman din ng no. 6 at no. Siyam ang pait ng dalawang magkasunod na pagkatalo. Sa kabilang banda, nanalo si Ren Chongyuan ng isang laban-laban sa no. 10 na nanalo sa unang laban, at nakakuha ng 2 puntos. Pagkatapos ng 2 round, tanging ang ika-7 koponan lamang ang nagkaroon ng 2 magkasunod na panalo at nasa unang pwesto na may 4 na puntos. Kabilang sina Terence at Jillian, 4 na koponan ang may 3 puntos at tabla sa pangalawang pwesto. Ang 3 natalo ng 2 beses ng magkasunod ay may posibilidad na matanggal, ngunit mayroon din silang pag-asa na makatakas. Depende ang lahat sa kung paano tatakbo ang iba pang mga laban. Sa ikatlong round, hindi na kinailangang umakyat pa si Terence, at inamin na ng numero 3 ang pagkatalo. Alam niya ang kanyang lugar, at kung ang isang tulad ni Joshua ay umamin ng pagkatalo, masasayang lang ang kanyang purong enerhiya. Para maipaglaban ang huling pag-asa na makaabante, kailangan niyang itabi ang lahat ng kanyang enerhiya. Hanggat kaya niyang manalo laban sa numero 6 at 9, magkakaroon siya ng pagkakataon. Sa labanan sa pagitan ni Jillian at ng numero 4, pareho silang nakakuha ng kanilang pangalawang draw. Matagal nang nagkagulo ang numero 4 at numero 4 at hindi pa lubusang nababawi ang kanilang tunay na chi. Lubos na naging kapaki-pakinabang ang teknik sa paggalaw ni Jillian. Sa huli, nasiyahan si Jillian, ngunit labis na nalungkot ang numero 4 na halos samukha siya ng dugo. Ang 2 magkasunod na tabla na tumagal ng buong oras ay medyo nakadisbentaha sa kanyang mga sumunod na kompetisyon. Sa kasamaang palad, wala siyang ibang magawa kundi ang gawin ang lahat para mabawi ang kanyang mga pagkatalo. Noong una, gusto niyang lumaban para sa unang pwesto sa grupo, ngunit ngayon ay tila imposible na. Ang pinanitaylang walang talo at ang pagkapanalo sa lahat ng laban ay 2 magkaibang konsepto. Malaki ang magiging pagkakaiba sa puntos ng 2. Kung gusto lang nilang umaban, wala silang dapat ipag-alala. Hanggat matatalo nila ang 3 magkakasunod na natalo, halos garantisado na nila ang kanilang pag-unlad. Dahil ang una at huling pwesto lamang ang kailangang pagdesisyonan, ang mga taong nasa gitna ay walang pagnanasa. Kaya naman, pagkatapos ng 3 round, nagsimulang maging malinaw ang sitwasyon. Ang mga walang pag-asang lumaban para sa unang pwesto at walang alalahanin tungkol sa pag-abante sa susunod na round ay nagsimulang magpasikat. Ang mga nakakapagkumpara ng mga note sa isa't isa ay malayang lumaban. Hindi mahalaga kung matalo o manalo sila, at masarap ang tabla. Sa kabilang banda, ang 3, 6, at 9 ay puno ng enerhiya, sinusubukang malampasan ang kanilang mga kapwa-kapatid na nasa kahirapan. Sa 11, si Terence ang walang dod ang pinakanakakapukaw ng pansin. Bukod sa pagkakatabla kay Jillian noong una, sa 2 taong sunod-sunod na sumuko sa kanya, at sa pangatlo na madaling napatalsik sa entablado, wala nang ibang handang mag-aksaya ng kanilang lakas sa kanya, maliban sa numero 7. Malakas din ang numero 7, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nangunguna sa grupo mula pa sa simula. Bago niya makilala si Terence, siya lang ang may sunod-sunod na panalo, at si Terence ay nagkaroon pa ng tabla. Nang sumuko na ang lahat kay Terence, hinamon ng ika-7 kalaban si Terence, ngunit nagtapos ito sa mahinang simula at mahinang pagtatapos. Inamin niya ang pagkatalo matapos mapagtanto na hindi siya ang katapat ni Terence. Pero pagkatapos ni Terence, hindi pa rin siya tumigil. 10 laban, bukod sa pagkatalo kay Terence, siya ang nanalo sa lahat ng laban. Kung magkamali man si Terence, siya pa rin ang nangunguna sa grupo. Magkakamali kaya si Terence? Kung nandito lang sina Rowell at Lillian, malamang ay ginawa na nila iyon. Tutal, wala namang pakialam ang lalaking ito sa pinakamataas na pwesto sa grupo niya.
Ayaw lang niyang matalo sa mga taong hindi niya kilala, kaya naman hindi na lang niya ito hinarap. Iilang casual na galaw lang talaga iyon, 2 tao lang talaga ang lumaban sa kanya, hindi pa kasama si Jillian. Sumuko na ang iba, at siya ang mauuna sa grupo. Gustong-gusto ni Terence sabihin, ano ang dapat kong gawin? Nawawala na rin ako ng pag-asa. Bueno, hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang huling pwesto ng grupong ito ay okupado pa rin ng 3 magkakapatid na nasa kagipitan, pangatlo, pang-anim at pang-siyam. May mga paminsan-minsang pagbabago, ngunit agad din itong babalik sa normal. Hindi naman tuluyang natalo ang 3. Tutal, may pagkakataon pa rin naman silang maglaban. Ang problema, maganda naman ang relasyon ng 3 magkakapatid. Tabla, tabla, tabla talaga. 2 puntos kada tao, kahit papaano hindi 0, sulit naman panoorin. Boss, sino sa tingin mo ang matatanggal? Napansin din ito ni Jillian, at hindi niya napigil ang magtanong kay Terence sa mahinang boses. Mahirap sabihin. Magkalapit ang kanilang lakas at magkakapareho ang kanilang mga iniisip. Kaya nangyari ito. Iniisip ko kung ano ang magiging desisyon ng mga hurado. Nagkibit balikat si Terence. Hindi niya alam kung inaasahan na ito ng lupon. Sa simula, sa sitwasyon kung saan pantay ang kanilang tugma, maaari pa rin nilang gamitin ang relasyon ng tagumpay at pagkatalo upang humusga, ngunit wala pa sa 3 ang nanalo noon. Lahat sila ay tabla, kaya paano nila ito mababasag? Sa tingin ko ay hahayaan sila ng mga hurado na maglaro ng karagdagang laban, hindi ba? O maaari natin silang direktang alisin lahat, at pagkatapos ay magdagdag ng 2 advancement spot sa natatalong grupo. Mas mabuti na siguro ito. Pinag-isipan ito ni Jillian at naramdaman niyang napakaganda ng kanyang ideya. Matapos ang gabay ni Terence sa unang round, malinaw na bumuti ang lakas sa pakikipaglaban ni Jillian. Bagamat pareho pa rin ang kanyang antas, tumaas ng malaki ang kanyang kumpiyansa, at mas masayahin siya. Gusto ni Jillian na ibigay ang lahat sa laban kontra kay Joshua, ngunit hindi ito inisip ni Terence na kailangan. Walang saysay na labanan si Joshua hanggang kamatayan hanggat hindi nito naaapektuhan ang pangkalahatang sitwasyon. Hindi rin niya ito mapapatay, kaya sumuko na si Jillian sa laban. Gayunpaman, nakakuha pa rin siya ng 12 puntos at nasa ika-4 na pwesto sa grupo. Kayong 3 ay magkakaroon ng tig-iisang karagdagang laban at matatanggal ang isa sa inyo. Kung hindi matukoy ang mananalo sa oras na iyon, kayong 3 ay matatanggal. Ang mga pwesto ay ibibigay sa grupong matatanggal upang pag-awayan. Ang plano ng babaeng nasa katanghaliang gulang ay halos kapareho ng kay Jillian, o sa halip, ito ay kombinasyon ng kanyang mga ideya. Silang 3, na nasa ilalim ng bar aisles, ay napakunot ang noo nang marinig ito. 6,349. Magkalapit lang ang kanilang mga kalakasan, kaya mahirap matukoy kung sino ang mananalo kahit gaano pa sila kahirap lumaban. Sayang lang ang enerhiya nila. Kung sabay-sabay silang matatalo para sa 3 pwesto, maituturing silang talunan. Boss, nakakaawa talaga silang 3. Ngayong nakasakay na sila sa isang tigre, hindi na sila makapagpigil. 2 sa 3 ang kayang sumulong, kaya imposibleng sumuko sila. Sa tingin mo ba ay palihim silang makikipagsabuatan? Inikat ni Jillian ang kanyang mga mata, iniisip na malamang na posible ito. Sinasabi mo bang pwede tayong 2 na magsanib puwersa at labanan ang isa sa kanila hanggang kamatayan? Napigilan ba nila ang kanilang lakas noong naglaban sila? Sa ganitong paraan, malamang na magkakaroon sila ng pagkakataong sumulong ng magkasama. Depende na lang kung mayroon silang ganitong ideya. Tumango si Terence, naiintindihan ang ibig sabihin ni Jillian. Pagkatapos niyang magsalita, nakita niya sina numero 6 at numero 9 na palihim na nagsenyas ng kamay gamit ang kanilang mga mata. Halata na nagkasundo na sila. Mas mabagal ang reaksyon ng kawawang numero 3. Gusto niyang makahanap ng kakampi, ngunit natuklasan niyang naging biktima na siya ng iba. Kapatid, mas mabuting sumuko ka na lang ng mag-isa. Itabi mo ang lakas mo at pumunta sa elimination group. May pagkakataon ka pa ring ipaglaban ang nag-iisang pwesto. Kung lalaban ka hanggang kamatayan kasama tayong 2 rito, wala na talagang pag-asa.
Matapos kumpirmahin ng numero 6 ang kanyang pakikipag-alyansa sa numero 6, hindi siya agad nagsimulang lumaban. Sa halip, ngumiti siya at hinikayat ang numero sa 3 na sumuko. Napakasimple rin ang kanyang mga iniisip. Kung lalaban siya hanggang kamatayan kung saan ang numero 3 at numero 9 ay nakalaban niya, sino ang kanyang makakausap para mga tuwiran? Kung makukumbansi niya ang numero 3 na umalis, iyon ang magiging pinakamahusay. Tama iyan. Kung magtutulungan tayo, kakailanganin mong ubusin ang chi mo rito at mawawalan ka ng pagkakataong pumunta sa Mystic Division. Bakit hindi ka pumunta sa Elimination Group sa iyong pinakamahusay na kondisyon at lumaban para sa isang pagkakataon? Paano kung ganito, mayroon akong 2 tableta para mabawi ang iyong chi. Ibigay mo sa iyo ang mga ito para makapagpahinga ka at manalo sa huling pwesto. Ano sa palagay mo? Naunawaan ni number 9 ang iniisip ni number 6 at pinag-alab din ang apoy, walang pakialam na ang judge ay nasa tabi niya. Nagatubili sandali ang 3 numero, saka nagngingit-ngit at tumango, mabuti. Tapos na ang lahat. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kung mananatili siyang lumaban, ang tsansa niyang matalo ay aabot sa 79%. Kung pupunta siya sa Elimination Group at lalaban para sa huling pwesto, mas malaki ang tsansa niya. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, natural lang na alam na niya kung ano ang pipiliin. Nagkatinginan sina Terence at Jillian, may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nahulaan na nila ang simula ng lahat, ngunit hindi nila inaasahan na ganito ang magiging katapusan. Sige, tapos na ang pagtatasa ng 7 grupo. Mananatili ang unang pwesto ng grupo. Maaari nang bumalik sa unahan ang iba sa inyo at maghintay. Pumalakpak ang babaeng nasa katanghaliang gulang, kudyat na nanatili si Terence. Lumabas na ang iba sa arena. Mananalo si boss. Pupunta ako roon at hihintayin ang magandang balita mo. Lumingon si Jillian habang nag-cheer para kay Terence, hindi nakakalimutang tumingin sa direksyon ng Group 3. Gaya ng inaasahan, si Robert ang kampyon ng Group 3. Naghihintay siya para sa laban para sa top 10 ranking, ngunit hindi siya makausap dahil sa paghihigpit ng hurado. Kumaway lang siya kina Terence at Jillian mula sa malayo. Natural lang nakasama sa paghihintay ng magandang balita ni Jillian ang kanyang kasintahang si Robert. Huwag kang mag-alala, tiyak na may dala kaming magandang balita para sa iyo ni Robert. Ngumiti si Terence. Hindi siya nagulat na namumukod tangi si Robert. Sa grupong ito, maaaring hindi si Robert ang pinakanamumukod tangi pagdating sa antas, ngunit sa aktwal na lakas sa pakikipaglaban, kakaunti ang maaaring maging katapat niya maliban kay Terence. Manam. Siguradong magiging maayos ka. Tumango si Jillian at kumaway kina Terence at Robert. Bumalik siya kasama ang iba para maghintay ng balita. Ang kompetisyon ng Elimination Group ay gaganapin sa ibang field upang hindi maapektuhan ang ranggo ng top 10. Sa makatuwid, tanging ang mga nangungunang ranggo ng bawat grupo ang matitira. Dahil may ilang grupo pa rin na hindi pa tapos sa kanilang mga laban, si Terence at ang iba pa ay nakapaghintay na lamang sa kani-kanilang arena area. Madilim na ang langit, kaya sinindihan nila ang mga sulong sa paligid ng practice field, na siyang dahilan kung bakit ito nagliliwanag na parang araw. Hindi nito naapektuhan ang kompetisyon sa entablado. Judge, bakit hindi mo nalang hintayin bukas para magpatuloy? Bakit gusto mo bang tapusin ngayon? Nainip si Terence sa paghihintay, kaya nakipagkwentuhan siya sa babae. Una, ito ay para subukan ang iyong kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban, at pangalawa, ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Matapos mong makumpirma ang iyong mga pwesto, magkakaroon ka ng sapat na oras para pumunta sa iyong mga akademya upang asikasuhin ang ilang mga bagay, at pagkatapos ay magkaroon ng isang maliit na pagtitipon kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Lahat ay maaaring magpaalam o kung ano paman. Tutal, aabutin ng hindi bababa sa ilang taon bago ka makabalik mula sa mahiwagang karagatan ng dibisyon, matiyagang paliwanag ng babaeng nasa katanghaliang gulang na may pambihirang ngiti. Marahil ito ay dahil si Terence ang pinuno ng grupo, kaya binigyan nila siya ng kaunting mukha. Ganito pala. Napakamaalalahanin mo. Bahagya nang umiti si Terence, ngunit hindi niya masyadong inisip iyon.
Sa kanyang palagay, wala sa 2 puntong iyon ang may katuturan. Ang kakayahang magpatuloy sa labanan. Ang mga nasa pinakamataas na ranggo ng mga grupong natapos ay nakabawi na. Para sa mga hindi pa tapos, mas matagal ang oras, mas marami silang pahinga sa pagitan. Walang gaanong pagkakaiba. Tungkol naman sa pagharap sa mga bagay-bagay, ano ang saysay kung lumipas ang isang araw? Kahit ano paman, wala ring magiging epekto ang 1 o 2 araw. Pero walang sinabi si Terence, wala naman itong pakialam sa kanya. Iniisip niyang hanapin si Mike sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kaganapan, at tulungan ito sa bagay na iyon. Terence, napakalakas mo. Sa tingin ko ay mananalo ka sa laban para sa top 10 ranking. Nagulat ang biglaang tiwala ng babaeng nasa katanghaliang gulang kay Terence. Salamat sa iyong papuri, Jurado. Sa pagkakataong ito, maraming batang talento sa silangang lalawigan. Hindi madaling manalo, ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at mapagkumbabang sinabi. Kahit totoo ang sinabi niya, hindi niya basta-basta masasabing mahusay ang mata niya at napakatumpak, di ba? Sa katunayan, hindi naman masyadong interesado si Terence kung mananalo siya o hindi. Hindi naman niya kailangang umasa sa kasikatan na ito para makapasok sa paaralan. Sapat na iyon para makapasok sa paaralan kasama si Natalie. Kung hindi dahil kay Natalie, baka gusto pa ring pumasok ni Terence sa paaralan ni Melissa, Minerva, o ni Nika. Hindi pwede si Remilyn, dahil paaralan iyon ng mga babae. Dahil nangako siyang sasamahan si Natalie sa pagkakataong ito, ang tanging magagawa ni Terence ay ang pumasok sa paaralan ng Feyang. Sapat na ang top 10. Para naman sa kampyonato, pwede na lang niyang pabayaan si Robert. Tila maganda ang impresyon ng babaeng nasa katanghaliang gulang kay Terence, nasimulan na niya ang usapan, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy na lang ang pakikipag-usap dito. Hindi lang sa pagsusulit ang paksa, na pag-usapan nila ang lahat, pati na ang mga lugar sa dagat na sakop ng Mystic Division. Isa itong karanasang nagbukas ng mata para kay Terence. 6,350. Sige, lumabas na ang nagwagi sa huling grupo. Maaari na tayong maghanda para sa labanan sa ranggo. Gusto pa ng babaeng nasa katanghaliang gulang, ngunit dahil napagpasyahan na ang nangungunang 10 kandidato, napanghihinayang na lamang niyang tinapos ang usapan. Ikinagagalak kong makausap ang Jurado, hihingi pa ako ng payo sa susunod na pagpunta ko sa klase ng Mystic. Naisip ni Terence na magandang pagkakataon ito para makausap siya, at handa siyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap dito kapag libre siya. Mabuti naman. Ako si Marian Yang, isang mentor ng Lingfei College sa Mystic Division C area. Napili akong sumali sa recruitment team sa pagkakataong ito, at mapalad akong makilala ang isang batang henyo na tulad mo. Kung hindi mo mamasamain na maging masyadong malapit ako sa iyo, maaari mo na akong tawaging Sister Yang mula ngayon. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang, si Marian Yang, ay tuluyan ng ibinaba ang kanyang pride at nagpasyang makipagkaibigan kay Terence. Ang isang henyo na tulad niya ay magkakaroon ng malalaking tagumpay sa hinaharap, at palaging mabuti na bumuo ng isang magandang relasyon sa kanya. Kung hindi lang dahil sa katotohanang ipinagbawal ng recruitment team ang pribadong recruitment, malamang ay hinailan na ng Marian Yang si Terence sa kanyang Lingfei College anuman ang mangyari. Hindi rin niya alam ang tunay na lakas ni Terence. Kung mayroon lamang siyang impormasyon na kasing dami ni Jinmo, maaaring gawin niya ang lahat para makuha ang panig ni Terence. Tutal, kung makakakuha siya ng isang superhenyo, malaking tulong ito sa kanyang katayuan. Ate Yang, anong sinasabi mo? Marami pa akong itatanong sa iyo sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Terence. Mapagkumbaba si Marian Yang, ngunit nasa tuktok pa lamang siya ng kaharian ng pagbubukas ng bundok. Hindi kasinungalingan ang sabihing gusto niyang mapalapit kay Terence. Hindi pa kasama rito ang malaking potensyal ni Terence, walang kapantay ang lakas ni Marian kay Terence, pero hindi niya alam iyon mismo. Hindi nagtagal ang pag-uusap ng dalawa bago sila nakarating sa gitna ng arena. Nagtipon-tipon ang nangungunang 10 koponan at mga hurado. Sinulyapan ni Terence ang nangungunang 10 estudyante. Tunay nga silang mga batang bayani, ngunit maaaring hindi sila kasing lakas ni Robert.
Kayo ang pinakamahuhusay sa lahat ng pinakamahusay sa pagtatasa na ito, ang 10 pinakamahuhusay na tao. Ngayon, sisimulan na nating ayusin ang inyong mga upuan. Makakaapekto ito sa inyong bonus advantage at mga gantimpala kapag pumasok kayo sa Mystic Division C area. Ipapaalam ko sa inyo ang partikular na sitwasyon pagdating ng panahon. Tiningnan ng hurado na namamahala sa unang grupo ang 10 tao at sinimulang ipaliwanag ang mga huling patakaran. Ang pansamantalang top 10 ay ibabatay sa puntos ng bawat grupo. Ang mga may parehong puntos ang unang pagpapasyahan. Ang mga patakaran ng labanan sa ranggo sa pagkakataong ito ay ang taong may mababang ranggo ang haamon sa taong may mas mataas na ranggo. Simula sa ika-10 pwesto, ang taong may mababang ranggo ay maaaring hamanin ang sinumang nasa harap niya, ngunit mayroon lamang siyang 3 pagkakataon. Kung mabaigaw siya ng 3 beses, mawawalan siya ng karapatang humamon muli at maaari na lamang maghintay na hamanin siya ng taong nasa likuran. Sa huli, natapos ang labanan sa ranggo nang walang humamon o naubos na ang lahat ng pagkakataong humamon. May isa pa. Kung susuko ang hamon, gaano man karaming pagkakataon ang natitira sa kanya, ituturing siyang sumuko na. Pakitandaan. Pagkatapos ng paghatol ng unang grupo, isang karatula ang inilagay sa tabi ng singsing. Nakasulat dito ang pansamantalang ranggo ayon sa mga patakarang ipinaliwanag niya. Bahagyang tumanggo si Terence sa kaayusan, lahat ay may malinaw na pagkakaintindi sa kani-kanilang lakas, at malamang na hindi nila basta-basta hahamunin ang kahit sino pagkatapos ng unang round. Malapit na matapos ang kompetisyon sa ranggo, di ba? Tiningnan ni Terence ang kanyang point card at napagtanto niyang nasa huling pwesto siya. Ang ibang mga grupo ay nakakuha ng unang pwesto na halos lahat ay nanalo, at ang tanging may parehong puntos na katulad niya ang nangunguna sa kanilang grupo. Ang grupo 10 ay mayroon lamang 10 tao, at kahit na ang unang pwesto ay may 18 puntos, nangunguna pa rin ito sa 2 nagtabla. Ako ang unang haamon. Nagalangan si Terence matapos makita iyon. Kung gagawa siya ng hakbang, wala itong pinagkaiba sa pambubuli sa isang bata. Maganda ba talaga ang ideyang iyon? Sa wakas, may balita akong ibibigay sa inyong lahat. Ang estudyanteng makakakuha ng unang pwesto sa labanang ito ng ranggo ay magkakaroon ng espesyal na pribilehiyo pagkatapos makapasok sa Mystic Division C area. Maaari ko munang ipaalam sa inyong lahat ang tungkol sa pribilehiyong ito, na maaari ninyong dalhin ang isang taong natanggal sa entrance exam sa academy. Bagamat hindi maaaring gawing opisyal na estudyante ang taong iyon dahil sa posisyong ito, mabibigyan siya nito ng pagkakataon. Kung makapasa siya sa entrance exam ng academy sa loob ng 3 buwan, maaari siyang maging opisyal na estudyante. Hindi mahalaga kung hindi siya makapasa. Maaari ninyo siyang hayaang sumunod sa inyo upang mag-cultivate sa academy. Bagamat wala siyang opisyal na katayuan, may mga praktikal na benepisyo pa rin. Ang mga salita ng unang grupo ay agad na pumukaw ng interes ng lahat ng naruroon. Sino ba naman ang walang mga kaibigan at pamilya na kasali sa pagtatasa na ito? Isa itong pambihirang pagkakataon. Kahit hindi niya ito magamit mismo, maaari niya itong ibenta sa iba at kumita ng malaki. Maraming tao ang handang maglabas ng mahahalagang bagay para makapasok sa mahiwagang lugar ng dagat. Naantig din si Terence. Gusto na niyang isuko ang pagkakataon dahil maaari niyang makuha ang una o ika-10 pwesto, ngunit iba ang gantimpalang ito. Hindi ito magagamit ni Robert, ngunit maaaring hindi gamitin ni Jillian. Kung matatanggal si Jillian, malamang na babalik si Robert. Bukod kina Jillian, hindi rin ganoon kalakas sina Rowell at Lillian, kaya mainam na laging may garantiya. Siyempre, maaaring lumaban si Robert para sa unang pwesto, ngunit si Terence ang nasa ika-10 ranggo. Kung susuko siya sa hamon, wala na siyang pagkakataong hamanin ang sinuman kung may mangyari sa hinaharap. Para sa kaligtasan, kailangan pa rin niyang umakyat at lumaban. Sige, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Malapit nang magsimula ang laban sa ranggo. Pareho pa rin ang mga lumang patakaran. Hindi ka maaaring pumatay o manakit ng kahit sino. Ang oras ng labanan ay katumbas ng isang joystick, at ang ranggo ay mananatiling hindi magbabago kahit napatas lang ang mga ito.
Ngayon, anyayahan natin ang ika-10 na si Terence na lumapit at hamanin ang taong gusto niya. Mabilis na tinapos ng unang hukom ang kanyang huling pangungusap at itinuro si Terence, sinenyasan itong umakyat. Magiging maayos ka. Walang sino man dito ang makakatapat mo. Hindi gumalaw ang leeg ni Marian Yang, at hindi man lang siya tumingin kay Terence, bagkus ay pinalakas niya ang loob nito sa isang boses na tanging siya lamang ang nakakarinig. Ngumiti si Terence at nagpasalamat din sa kanya sa mahinang boses bago umakyat sa entablado. Pero bago pa niya masabi kung sino ang gusto niyang hamanin, si Lorenzo, na pansamantalang nasa unang pwesto, ay napatalon at tumingin kay Terence ng may paghamak. Pagkatapos ay humarap siya sa 8 iba pang kalahok. Huwag na kayong mag-aksaya pa ng oras. Alam kong lahat kayo ay nakatingin sa numero 1 posisyon sa itaas ng aking ulo. Kung gusto ninyo akong hamanin, lumapit kayo sa akin. Ako, si Lorenzo Gong, ang lalaban sa inyo. Ang mga salita ni Lorenzo ay puno ng kumpiyansa, at ang kaiabangan sa kanyang mukha ay hindi na itago kahit kaunti. Lorenzo, oras na para pumili si Terence ng kalaban niya, huwag kang magulo. Bahagyang kumunat ang noo ni Marian Yang. Kahit hindi siya ang humatol sa laban sa Rango, may karapatan pa rin siyang magsalita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.